Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Fem. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Associate Pastor Jonalyn Lumabe mula po sa CRC Calabanga Lutheran Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Ruth chapter 1 verse 14 na pinamagatang Orpah stays in Moab. Bago po ang lahat, tayo po ay sandaling manalangin. Yes Lord, Hallelujah Jesus o Hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat po Panginoon sa panibagong lakas at buhay na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa iyong kabutihan at sa muling pagkakataon na makapagnilay po ng iyong mga salita. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pakalinisin mo po ang aming mga puso't isipan sa mga oras na ito. Dalangin po namin na pangunahan at gabayan niyo po kami ng iyong banal na espiritu. Pagkalooban mo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo. Buksan mo po ang aming puso't isipan at pangunawa upang sa aming pagninilay ng iyong mga salita ay lubos po namin itong maunawaan at matanggap po namin ang iyong pagpapala sa umagang ito. Pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming gawain sa umagang ito. Maraming salamat po at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Ruth chapter 1 verse 14 sa MBB Tagalog. Sabi po dito, pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan at hinagkan ni Orpah ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Makikita po natin sa talatang ito na kung saan inilalarawan nito ang paghihiwalay na puno ng matinding dalamhati. Ang kanilang pag-iyakan ay nagpapakita na mahal nila ang isa't isa. Hinalikan ni Orpah ang kanyang biyanang si Naomi bilang tanda ng kanyang pamamaalam at bumalik sa kanyang tahanan sa Moab. Samantalang si Ruth ay tumangging umalis at nanatili siya kay Naomi. Sa Ruth chapter 1 verse 14, makikita natin ang pagkakaiba ng desisyon ni na Orpah at Ruth. Si Orpah ay bumalik at si Ruth naman ay nanatili. Pinili ni Orpah na bumalik sa kanyang dating buhay. Hindi naman ibig sabihin na masama si Orpah. Maaaring pinili niyang bumalik dahil mas pamilyar at mas ligtas para sa kanya ang Moab kaysa sumama kay Naomi sa isang lugar na hindi niya alam ang magiging buhay. Ipinapakita po nito na may mga pagkakataong kailangan nating pumili sa pagitan ng madaling daan at nangangailangan ng pananampalataya. Sa buhay ng tao, may tao na sumusunod sa Diyos kapag ang buhay ay madali. Pero kapag dumating ang problema, pagsubok o sakripisyo, pinipili niyang bumalik sa dati niyang nakasanayan. Samantalang si Ruth, pinili ni Ruth na sumama kay Naomi kahit alam niyang magiging mahirap ang buhay nila. Ipinapakita niya ang kanyang katapatan, pagmamahal at pagtitiwala kay Naomi at sa Diyos. Hindi pinili ni Ruth ang mas madaling buhay. Pinili niyang manatili sa taong nangangailangan ng kasama at suporta. Makikita rito na ang tunay na katapatan ay hindi lamang sa panahon ng kaginhawahan, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok. Ang desisyon po natin sa panahon ng pagsubok ay nagpapakita kung saan talaga nakatuon ang ating puso. Sa buhay po natin, manatili tayong tapat sa mga taong mahalaga sa atin. Kapag may kaibigan o pamilya na dumaranas ng problema, hindi natin sila agad iiwan. Piliin po natin ang tama kahit mahirap. Tulad ni Ruth, nakita natin ang kanyang katapatan kay Naomi. Pinili niyang manatili kahit mahirap ang kanilang kalagayan. Ipinapakita po nito na ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa panahon ng problema. Bilang mga mananampalataya, matuto po tayong maging tulad ni Ruth. Hindi madaling sumuko, hindi agad umaalis sa panahon ng pagsubok. At higit po sa lahat, patuloy na nagtitiwala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may magandang plano para sa mga taong nananatiling tapat sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong salita na aming napakinggan mula sa Ruth chapter 1 verse 14.
Tulungan mo po kaming maging tulad ni Ruth, may katapatan, pagmamahal at paninindigan sa aming mga desisyon. Bigyan mo po kami ng pusong hindi madaling sumuko at manatiling tapat sa iyo kahit may mga pagsubok. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon at turuan mo kaming piliin ang tama at kalugod-lugod sa iyong paningin. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig at patuloy na paggabay. Ito po ang aming samag dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.